Okay, ka-goat farming. May napadaan lang sa news feeds ko kanina doon sa isang goat related Facebook group. Nakalimutan ko lang ang pangalan nung nagtatanong pero natandaan ko naman yung tinatanong niya, no? Tinatanong niya kung ano daw ang gamot sa kanyang inahing kambing na 2 days na ang nakakaraan mula nang ito ay manganak at ito ay may sipon. Ang may sipon ay yung nanay, no, hindi yung anak. At 2 days na ang nakakaraan after nitong manganak. Okay. Maliban doon sa sasabihin ko ang gamot dyan, pag-usapan din natin kung ano kaya yung posibleng naging cause ng sipon. Dahil sa mga ganitong tanungan at pag-uusap, ang pinakamadali ay yung pagbabanggit ng gamot. Ngayon, kung hindi natin mako-corner yung naging sanhi nung ginagamot natin, baka paulit-ulit na lang yung tanungan, sagutan natin, no? Or kung hindi man, paulit-ulit ka na lang ng gagamot, kumbaga ang gastos ka lang ng gastos na kung saan may paraan pala para hindi ka gastos lang ng gastos. Paano yon? Ang tumbukin natin ay yung root cause ng pagkakasipon para hindi na siya magkasipon. Okay? So, sige, yung gamot muna. Yung gamot sa sipon ng hindi na buntis ay oxytetracycline, no? Kung ito ay malala na, no? Kung ito ay malala. Now, kung hindi pa ito severe, no, hindi pa ito parang mukhang magbe 24 oras na lang or 48 hours ay mukhang mananakdown na yung kambing, wag muna antibiotics, no. Ako sa farm, mapamanok yan, rabbit, kambing, as much as possible iniiwasan kong mag-antibiotics hanggat maaari. Bakit? Dahil ayokong magkaroon ng development yung ayokong magkaroon ng dumating yung time na hindi na magiging tatalab sa katawan ng tao yung antibiotics, no. So ayokong mangyari yung ganong situation, lalo pat ang target market ko ay mga ultra health conscious na mga tao, no. So kaya iniingatan ko yung konting kembot, antibiotic kaagad, hindi, no, hangga't maaari, no. Pero hindi ko sinasabing never kung gagawin na mag-antibiotic. Again, depende sa severity ng sitwasyon, ng kalagayan ng alaga, no. Kung hindi malala ang sipon niya, LSP muna, no. Ano ba yung LSP niya, no? Lincomycin, spectinomycin, bromexin. Initials lang yung LSB. Yun muna ang ibibigay natin, no. Now, kung malalala na yan, again, by the way, yung LSB para yan sa mga kambing na may sipon at ubo na buntis. Yan ang binibigay ko, no? Now, dun sa mga hindi na buntis at malala ang sipon, oxytetracycline ang ibinibigay ko sa aking mga kambing. Kung malala, no? Ngayon, kahit hindi siya buntis, kung hindi naman malala, wag muna oxytetracycline. LSB na muna. Yan. Yung LSB, lincomycin, spectinomycin at bromexin, pati yung oxytetracycline, iiwan ko na yung links ng dalawang yan dyan sa description box ng video para kung gusto nyong mag-ready na or kung naubusan na kayo, pwede na kayong umorder kay Alpha Adventure Farms. Naka free delivery. Kami nang bahala dun sa delivery shipping fee. Pagka-order nyo, wala na kayong poproblemahin. So yun ang gamot, no? Now, paano natin maiiwasan yan, no? Una sa lahat, yung sipon, ano ba yung cause niyan bago natin pag-usapan yung prevention? Anong cause ng sipon? Usually yung cause ng sipon is yung allergy. Minsan allergy yan, caused by an allergy. Halimbawa, elevated nga halimbawa yung kanilang goat house pero 2 feet lang pala ang pagkaka-elevate, no? 2 hollow blocks. Tapos yung kapal ng dumi sa ilalim, nasa 1 foot na ang sukat. Naku po, no? Nag-elevate ka pa, no? Dapat doon wala mong hindi kataasan ng elevation niya. Dapat everyday maglilinis tayo dahil at 2 feet maaamoy mo pa rin yung ihi ng kambing dyan, maaamoy mo pa rin. So yung ammonia, no, po pwedeng allergic siya sa ammonia. Yun ang naging cause ng sipon ng inahing kambing. Kaya mauuwi pa rin ang usapan doon sa kalinisan, biosecurity, parte ng biosecurity ang usapin tungkol sa kalinisan, no? Kahit na nung alagang hayop yan, isama mo na pati tao, no? Hayop din naman tayo,
higher form animals nga lang, no? Kalinisan pa rin yan, no? So ayun, no? So yun yung mga gamot. At again, ano pa yung possible cause maliban doon sa limbawa allergic siya sa ammonia level ng ihi o kaya ng dumi. Maaaring mayroon siyang kasamahan dyan, mayroon kang ibang kambing na may sipon, nadikitan, hindi mo na-check kaagad, hindi mo nahiwalay, ayun, nahawa niya yung inahin mong kambing nakakapanganak. So maging maagap tayo. Ngayon hindi ka pwedeng maging maagap kung ikaw ay once a week lang napunta or nagche-check ng mga kambing. Kung may farm manager ka naman, kailangan yung farm manager mo hindi siya every other day nagche-check, kailangan every day sa tuwing may pasok siya. Chine-check mo yung mga alaga mo kung may sipon. Pag may sipon, wag mo na yung pagpabukas, ihiwalay mo na kaagad, i-isolate mo na hanggang sa ito ay gumaling. At kapag may nakita kang may sakit, don't take it lightly. Mag-disinfect ka kaagad doon sa pinanggalingan. Mag-disinfect. Ngayon, sa usaping pagde-disinfect, kung nanlilimahid naman na sa dumi yung paligid, wag mo lang basta-basta buhusan ng disinfecting solution. Linisin mo muna. Magano ka muna, magwalis ka. Kung kinakailangan mong mag-wet cleaning ka. And then kapag malinis na, doon ka mag-disinfect. Ang ginagamit ko para makatipid, 2 kutsara ng bleach. Pwedeng Sonrox, pwedeng Clorox. Sa kada 1 litro ng tubig. Yun ang aking dilution ratio na sinusunod. Para mas maraming mga bacteria and viruses ang mamatay. So tataasan ko lang ng konti yung parts per million, which is yun nga, 2 tablespoons or 30 ml of bleach. Kada tablespoon kasi, 1 tablespoon, almost 15 ml yan eh. So, ayun, nahawaan, no? Pangalawang possible cause na yan. Ano pa? Kapag nagpapastol tayo, no? Baka merong mga ibang kambing, halimbawa yung kapitbahay mo, nagpapastol din siya. Tapos yung mga kambing niya may sipon, tapos sama-sama yung mga kambing niya at kambing mo doon sa areang yun. Again, nahawaan nga, no? Ng ibang mga kambing, no? Another is kapag walang trapal, walang lona, walang tabing yung bahay ng kambingan mo, lalo't higit kung ito ay elevated kagaya nito sa akin. The more na elevated ito, syempre yung ihip ng hangin mas malakas, no? So ang ginagawa ko kapag kalamigan ng panahon, no, binababa yung trapal, no, o yung lona, or kapag mainit binababa din yon, no, para hindi nahihipan ng malamig na hangin yung mga kambing. Ayun, sa background ko kanina narinig ko parang may inuubo doon. Now, kapag may inuubong ganon, hindi ko kino-conclude na may sipon ka agad yan, o obserbahan ko pa kasi nakatali eh, no? Baka na tali niya sa leeg kaya siya inuubo-ubo. So kailangan ng observation to. Hindi ka pwedeng tira lang ng tira ng gamot, no? Kahit pa sabihin nating hindi mo iniinda yung gastos sa gamot, huwag kang tira lang ng tira sa gamot, no? Iniiwasan nating maging antimicrobial resistant tayong mga tao kasi tinurukan mo ng kung anong gamot yan, lalo kung may antibiotics yun, magiging AMR ang mga magko-consume niyan, mga taong kakain, no? AMR means antimicrobial resistant, yun yung binabanggit ko kanina. So, yun, ilan lang yung mga 3 causes na yung sinabi ko sa sipon, no? Madumi sa paligid, ammonia, nahawaan siya sa iba o kaya malamig ang panahon. Now, panlaban sa sakit, parang sa tao lang din 'yan, no? Kapag malusog ka, wasto ang sapat ang kinakain mo, wasto yung sustansya ng kinakain mo, very minimal yung chance na ikaw ay tamaan ng sakit dahil lalaban ang iyong immune system sa mga sakit, no? Pwede kang tamaan ng sakit pero hindi mananaig ang sakit dahil malakas ang resistensya ng alaga mong kambing. So kung sa tao applicable 'yon, edi ganoon din sa mga alagang hayop, no? So tamang nutrisyon, dapat may health program ka. Lalo't kung ang mga kambing mo ay nakadepende lang doon sa mga endemic na damo sa paligid, Carabao grass, ganyan. Hindi kataasan yung crude protein content kagaya ng sa amin, corn silage, Napier, mga Madre de Agua, Indigofera. Sagana kami sa ganun kasi meron kaming isang sub farm na ang sub farm na yon ay walang ibang intention yon kundi magtanim ng mga ganun.
No, kasama na yung sa personal na gamit namin at saka sa mga binebenta namin yan. Kapag pumunta ka sa alphaadventure.com, may makikita ka doon sa mga forages and legumes or feeds. Makikita mo yung forages and legumes doon, ang dami doon. Mula sa Napier, Indigofera, Mulberry na native, Flemindia, Rensoni. Yun, yung limang yun na nabanggit ko, no? So napag-usapan natin sa video ito yung gamot, possible causes, at yung prevention, no? Prevention, ulitin ko lang, dapat stricto ang biosecurity, at meron tayong wastong feeding program at isang health program. So yung mga program na yan, matututunan nyo yan sa akin doon sa 4 na oras na video sa goat farming seminar. Panoorin ninyo, iiwan ko yung link sa description box. Mag-register ngayon, and after a few hours magkaka-access kayo. 4 na oras yon. Aralin nyo buong taon. Kung may follow-up questions, pwede nyo ipadala sa akin through email. Ako mismo sasagot. Libre ang consultation via email for 30 days pagka-subscribe, pagka-register. Alright, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.